Hey guys, so itong video nito is ito yung mga hindi ko pa na-upload sa YouTube and i-upload ko na siya ngayon. Ito yung mga unreleased footage na hindi ko pa na-upload dito sa YouTube channel ko. So the first na ipapakita ko sa inyong video is nakaraan pa to, actually almost last month pala. This was October 27. Ito yung first time na pumunta si Samsam sa hospital dahil nagkasakit siya noon. And sinabi ko rin na nagkasakit si Samsam. And also yung mga narasan ko yung mga na dinaras ko nung araw na yun. Also, other stuff na kaganapan pa. So, ayun. So, ito yung video na ito. So, yan. Few days later na. Okay, nakatas ko lang magklase sa English teacher ko. I just want to talk about a little bit something what is going on to my life right now. It's kind of a bit weird, you know, in a way na hindi ko nasabi yung lahat information nung last month. So, sinira ko muna yung feeling to kasi para hindi mo na makalimutan iba. This past few days after ko mag-vlog, nung last vlog ko, marami na nangyaring hindi maganda rin ang So, first off, i-start ko muna siguro sa yung hindi ko matagal sa isip ko yung nangyari sa amin last month. Yun nga, nawalan kami ng mga sa buhay. Talagang ilang araw na akong nag-iisip ng mga kasi hindi talaga guys, yung nangyari sa amin this past month, hindi talaga ako makakalimutan kung nasa isip ko pa rin yung nangyari. And also sa lola ko, kapag mayroon pinaplay kantas tuwing gabi, kapag yung kantang Caleb and Elsie tuwing gabi, yun kasi yung kantang ginagamit para pampatulog kay Samara tuwing gabi. Kapag narinig ko yun tuwing gabi, parang na-flashback lang lahat yung nangyari sa amin this past few years. And parang naalala ko lang lahat yung mga nangyari sa amin, and also yung mga pinagdaanan ng lola kong isa. I'm gonna talk about that later, but for now, I'm gonna talk about what happened today. May halong guilty, angerness, and also pagsisisi in life. Kasi pag piniplay lang yung kanta ng Kelsey na yun, parang hindi ako makapungkol. Parang naalala ko pa rin yung mama ko, pati yung lola ko. Tapos, eto pala, I just want to talk about this. Nung nakaraan, I think mga 3 weeks or 2 weeks ago, meron ako nagkaroon ng nagkaroon ako ng panaginip na kasama ko yung lola ko namatay last month, pati yung mama ko namatay last year, pati yung lola ko na buhay pa ngayon, pati ako yung kaming apat na nasa panaginip na yun. Nakasakay daw kami sa motor. Yung itsura ng mama ko before siya mamatay, ganun yung itsura ko, which is very terrifying. Medyo nakakatakot din. I don't expect that, you know, kasi mas gusto ko na magaling na siya pati sa panaginip ko, maayos na siyang tignan sa akin. So ayun, so katabi ko yung mama ko, pati yung lola ko. Yung lola ko nasa likod ko. So may pinabot sa akin pera yung lola ko daw sa panaginip ko daw. Tapos inabot ko daw doon sa nag-tagatid sa amin. Pero sabi ng lola ko, ibigay ko daw doon sa mama ko. So binigay ko yung pera doon sa mama ko. Tapos yun daw nangyari sa panaginip. So parang sinisymbolize na kahit na, you know, medyo merong si mama kapalpakan, you know, ano pa rin talaga yung sacrifice ng magulang, at hindi na sinisimbolize ang panaginip ko. Pagising ko nun after ng panaginip ko, miyak ako. And then yun, nakita na lang akong miyak, tita ko miyak, may tao akong miyak kasi sinabi ko nangyari, panaginip ako ganyan. Miyak talaga ako nun. Mukha akong ewan na umiiyak na, hindi ko alam, basta naiyak lang ako sa panaginip ko. And nakita ko ni Samsam na umiiyak, so tumalikod siya, and then lumapit sa akin, tapos niyakap niya ako. Which is, gano'n kasi sa Samsam. Pag may naramdaman siyang umiiyak,
Dapat lalapitan niya yan, iko-comfort niya yan, dapat iyak din. Ano, kasi guys, sabihin ko lang 'to ha, pero kasi nung siguro mga 2 weeks, siguro mga 2 weeks or 3 weeks bago mamatay si mama, ayun nga, nagkapatawanan na sila ng lola ko, pati siya, nag-sorry si mama kay lola ko. Ako talaga yung pinaka-witness nun kasi ako talaga yung, kitang-kita ko ano nangyari. Tapos, nag-comfort muna sila, nagkapatawanan sila, nag-usap muna sila, tapos iyakan din sila. So, habang ginagawa nila yon, sabi na lola ko sa akin na ibantayan ko si Samsam lang mag-isa na nung araw na yun. Si Samsam siguro, 8 months old siya at that time, nung naabutan niya po si mama. And, so, yun, binantayan ko si Samsam. Tapos, habang nakabanda ako sa umiyak ako, kasi siyempre naiyak din ako dun naiyak din ako sa, ayun nga, nag-usap sila. Umiyak din si Samsam, parang, yun nga, pag nakakaramdam din siya na may maumiyak, parang papayak din siya. Pero napaluha lang si Samsam. So, ganyan yung mga napagdaanan ko talaga. After nun, hindi ko na talaga mawala sa isip ko yung pagkamatay ng lola ko, pati yung sa mama ko. Kaya pag piniplay yung kantang Gilligan Girls, hindi talaga makamove. I think naalala ko talaga lahat yung pangyayari this past 2 years sa lahat ng mga So, yung pinagdadaan ako. Tuwing pag naalala ko yung parang napapaiyak lang ako. And also, naalala ko din yung kasi ngayon guys, pag kumakain ako sa kitchen, ako na lang mag-isa. Kasi nga, wala na yung mga kapatid ko dito. Doon sa papa ko. Doon na sila nakatira. Ako na lang mag-isa dito kasi tungkulin ko magbanda ng bata. And, yun nga. Medyo na-depress lang din ako konti kapag manaalala ko yung mga ganito. Kapag piniplay yung kanta. Kaya, dati kasi, for me, nakaka-annoyed yung kantang yun. Pero kasi, times as go on, parang sabi ko, miss mo rin tong kanta na to. And mapapaiyak ka rin sa kanta na to. Yung kantang yun, about yung sa Godspell. So, hindi ko naman siya sinasabing talagang ayoko na kantang yun. Nakaka-annoyed lang yung boses kasi na parang nakakaset ng ulo talaga dati. Pati yung pagkanta ng babae yung sumisigaw. To be honest, no offense to everyone na nakikinig sa kami. Naniniwala pa rin at saka paniniwala pa rin ako sa Panginoon kahit na minsan naisip ko sa mga gospel song, pero kasi nakakalig lang talaga siya. Pero nung pininay kahapon, parang nga, kasi yung pinay yung kanta na yun, tabutan niya pa yung buhay si mama. So, ayun nga, kasi yung kanta na noon pa kasi piniplay nung buhay pa si mama, yung lola ko. Basta pag ngayon piniplay ulit na wala na siya, parang nalulungkot na ako. Tsaka parang sa akin, ang lungkot na ng kanta. Para sa akin, parang ang lungkot ng kanta. Parang napapayak lang ako. Naalala ko na lahat yung mga pangyayari this past 2 years. So, ayun. So, yung pinagdadaanan ko yung parang medyo nag-depress lang ako this past few days. Naalala ko lang yung mga pangyayari. Napapayak na talaga ako. Naalala ko. And also, the second na pangyayari sa amin ngayon is, wait. Oh my God. Alam ko meron pang meron pa ako isa kwento. Ito. Simula na wala yung lola ko, di ba sinabi ko na last vlog ko na medyo nagkanta sira-sira na yung mga plano namin, mga procedures namin in life, para nagkasira-sira na. Pwede naman sira-sira talaga. Yung parang nag-iba lang talaga yung personal life namin. Like, yung dati na dito pa kami lahat kompleto. Ngayon, 4 na lang kami nandito. Or 5. Yun nga lang, nag-iba lang talaga yung process. Ngayon, yung tita ko pati yung tito ko is dito na nakatira. Kasi, yung bahay nila luma is may uupa na doon. And, yung mga kapatid ko, doon na talaga sila sa papa ko. Pupunta na lang sila dito kapag may 40 days or my birthday. O kaya dito yung mga pinsan ko. No offense sa mga kapatid ko, pero ganoon kasi yung inaanon din ng hindi naman ganun yung gagawin ng mga kapatid ko na saka lang sila uuwi dito, mga dito sila, I think, yun kasi nasabi ng papa ko sa kanila. Saka lang sila uuwi pag nandito yung mga pinsan kong babae. Kaya ganun. Pero minsan, may pagka-unfair din yung plano ng papa ko. Pero kasi, understandable din naman minsan.
Ayoko na gumawa ng issue kasi nag-away na kami ng mga kapatid ko nung nakaraan. Pero, I just want to, to evaluate what happened. Gusto ko lang explain and also masabi lahat yung procedures. Ayun na, tsaka one of the reason na rin, kung wala yung mga ate ko, paano yung mga kapatid ko makakapag-enjoy dito, diba? So, ang tahimik ng bahay na yun. Kasi kasi yung mga kapatid, ay mga pinsan ko babae, sila lang talaga nagbibigay sa'yo ng bahay. Ngayon, pag sinama ko sila dito sa November 1 sa 40 days ng lola ko, paano kung hindi sila pupunta? Tapos nandito yung mga kapatid ko. Siyempre, kasi yung mga kapatid ko hindi naman masyado kwento, hindi naman nagbibigay masyadong saya. Yung mga kapatid ko kasi medyo may malungkot lang talaga sila na um, mga pagkatao nila medyo may malungkot na part. Kaya hindi nila kaya talaga makapagbigay ng saya katulad ng mga pinsan ko. Kaya ayun lang talaga. Kaya alam mo kasi iba-iba naman kasi yung tao eh. Ay nagbibigay ng saya, minsan may nagbibigay ng lang, yung may mga tao lang talaga hindi nila kaya makapagbigay ng saya. Yun lang talaga yan. And kasi iba-iba naman rin talaga yung tao. Kaya ganun nga yung sa hindi sila umuwi dito. Uuwi lang sila dito, dito yung mga pinsan. Kasi ang awkward naman din. Kaya ganun. Kaya ngayon, lonely ako dito. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Kasama ko yung mga lolo ko, pinsan ko, si Samara, tita ko, yung isa ko, pantita, pati yung tita ko. So, kami lang dito. Ako lang talaga yung teenager, mag-isa dito. Pero tuwing weekends naman, pumunta ako doon sa kala papa ko, mga Saturday to Monday. Doon ako sa nandun ako kala papa pag tuwing weekend. Kaya medyo okay naman yun. Medyo okay naman close. Kaso lang na nag-iba, parang nag-shifting, parang naging opposite yung procedures eh. Kasi dati, kami mga kapatid ko, dito kami nakatira lahat. Tuwing weekend, nandun kami pumunta kala papa. Tapos pag weekdays, nandito kami. So, ngayon, nag-iba yun. After mawala yung lola ko. Ngayon, nandun sila lahat nakatira. Silang tatlo. Ako lang mag-isa dito na iwan. Pag tuwing Sabado at saka to Monday, nandun ako kala papa. Tapos Monday ng umaga, uwi na agad ako dito. Kasi may pasok ng tita ko ng hapon. Kasi, so yun so yun yung nangyari. Kasi, nagawa na kasi ng agreement. At yung sinabi ko na to last vlog ko na nagawa na ng agreement ng lolo ko pati yung papa ko na doon na lang sila tumira dahil wala na mag-aalaga sa kanila. Ngayon, wala na mag-aalaga sa akin. Pero kaya ko naman agayin ko sarili ko. So, kasi yung lola ko lang talaga nag-aalaga sa amin. Pag yung tita ko is nasa trabaho, si lola ko talaga naka-hands on sa amin. Pati yung sa pinsan ko. Ngayon, nung nawala na siya, kami na lang talaga nagagawa lahat ng paraan. Medyo struggle lang kahit papaano, kahit anong mangyari, di ba? Kamali ko siya lumapit sa akin, tapos niyakap niya ako. Which is, gano'n kasi samay. Pag may naramdaman siyang parang umiiyak, dapat lalapitan niya yan, ika-comfort niya yan, dapat iyak din. Kasi guys, sabihin ko lang to ha, pero kasi nung siguro mga 2 weeks, siguro mga 2 weeks or 3 weeks bago mamatay si mama, sila nagkapatawanan na sila ng lola ko, pati siya, sorry si mama kay lola ko. Ako talaga yung pinaka-witness nun kasi ako talaga yung, kitang-kita ko nangyari. Tapos, nag-comfort muna sila, nagkapatawanan sila, nag-usap muna sila, tapos iyakin din sila. So, habang ginagawa nila yon, sabi na lola ko sa akin na ibantayan ko si Samsam lang mag-isa na nung araw na yun. Si Samsam siguro 8 months old siya at that time nung nabutan niya po si mama. Ayan. So yun, binantayan ko si Samsam. Tapos habang nakabanda ako sa umiyak ako kasi siyempre naiyak din ako dun sa ayun nga, nag-usap sila. Umiyak din si Samsam. Parang yun nga, pag nakakaramdam din siya na may maumiyak, parang papayak din siya. Pero napaluha lang si Samsam. So, ganyan yung mga napagdaanan ko talaga. After nun, hindi ko na talaga mawala sa isip ko yung pagkamatay ng lola ko, pati yung sa mama ko. Kaya pag piniplay yung kantang Eleven Girls, hindi talaga makamove. I think naalala ko talaga lahat yung pangyayari this past 2 years sa lahat ng mga So, yung pinagdadaan ako. Tuwing pag naalala ko yung parang napapaiyak lang ako. And also, naalala ko din yung kasi ngayon guys, pag kumakain ako sa kitchen, ako na lang mag-isa. Kasi nga, wala na yung mga kapatid ko dito. Doon sa papa ko. Doon na sila nakatira.
ako na lang mag-isa dito kasi tungkulin ko magbantay ng bata. And yun nga, medyo nade-depress lang din ako konti kapag manaalala ko yung mga ganun, kapag piniplay yung kanta. Kaya, dati kasi, for me, nakaka-annoyed yung kantang yun. Pero kasi, times as go on, parang sabi ko, mamimiss mo rin tong kanta na to. And mapapaiyak ka rin sa kanta na to. Yung kantang yun, about yung sa Godspell. So, hindi ko naman siya sinasabing talagang ayoko na kantang yun. Nakaka-annoyed lang yung boses kasi na parang nakakaset ng ulo talaga dati. Pati yung pagkanta ng babae yung sumisigaw. To be honest, no offense to everyone na nakikinig sa kanya. Paniwala pa rin at saka paniwala pa rin ako sa Panginoon kahit na minsan naiisa ko sa mga gospel song, pero kasi nakalig lang talaga siya. Pero nung pininay kahapon, parang yun nga, kasi yung play yung kanta na yun, sabutan niya pa yung buhay si mama. So, ayun nga, kasi yung kanta na noon pa kasi pinaplay nung buhay pa si mama, yung lola ko. Basta yun lang. Pag ngayon, pinaplay ulit na wala na siya, parang, nalulungkot na ako. Tsaka parang sa akin, ang lungkot na ng kanta. Para sa akin, parang ang lungkot ng kanta. Parang napapayak lang ako. Naalala ko na lahat yung mga pangyayari this past 2 years. So, ayun. So, ngayon pinagdadaanan ko yung parang medyo nade-depress lang ako this past few days. Naalala ko lang yung mga pangyayari. Napapayak na talaga ako. Naalala ko. And also, the second na pangyayari sa amin ngayon is, wait. Oh my God. Alam ko meron pang isa meron pa ako isa ko kwento. Ito. Simula na wala yung lola ko, di ba sinabi ko ng last vlog ko na medyo nagkanta sira-sira na yung mga plano namin, mga procedures namin in life, para nagkasira-sira na. Pwede naman sira-sira talaga. Yung parang nag-iba lang talaga yung personal life namin. Like, yung dati na dito pa kami lahat kompleto. Ngayon, 4 na lang kami nandito. Or 5. Yun nga lang, nag-iba lang talaga yung process. Ngayon, yung tita ko pati yung tito ko is dito na nakatira. Kasi, yung bahay nila luma is may uupa na doon. And, yung mga kapatid ko, doon na talaga sila sa papa ko. Pupunta na lang sila dito kapag may 40 days or my birthday. O kaya dito yung mga pinsan ko. No offense sa mga kapatid ko, pero ganoon kasi yung inaano din ng hindi naman ganun yung gagawin ng mga kapatid ko na saka lang sila uuwi dito, mga dito sila, no? I think, yun kasi nasabi ng papa ko sa kanila. Saka lang sila uuwi pag nandito yung mga pinsan kong babae. Kaya ganun. Pero minsan, may pagka-unfair din yung plano ng papa ko. Pero kasi, understandable din naman minsan. Kaya ako nagawa ng issue kasi nag-away na kami ng mga kapatid ko na nakaraan. Pero, I just want to evaluate what happened. Gusto ko na explain. And also masabi lahat yung procedures. Tsaka, one of the reason na rin, kung wala yung mga ate ko, paano mga kapatid ko makakapag-enjoy dito, diba? So, ang tahimik ng bahay na yun. Kasi kasi yung mga kapatid, mga pinsan kong babae, sila lang talaga nagbibigay sa'yo ng bahay. Ngayon, pag sinama ko sila dito sa November 1 sa 40 days ng lola ko, paano kung hindi sila pupunta? Tapos nandito yung mga kapatid ko. So, pwede sila. Kasi yung mga kapatid ko, hindi naman masyado kwento, hindi naman nagbibigay masyadong saya. Yung mga kapatid ko kasi medyo may malungkot lang talaga sila na mga pagkatao nila, medyo may malungkot na part. Kaya, hindi nila kaya talaga makapagbigay ng saya katulad ng mga pinsan ko. Kaya, ayun lang talaga. Kaya, alam mo kasi, iba-iba naman kasi yung tao. Ay, nagbibigay ng saya, minsan may nagbibigay ng yung may mga tao lang talaga hindi nila kaya makapagbigay ng saya. No, yun lang talaga din. And, kasi iba-iba naman rin talaga yung tao. Kaya ganun nga yung naging rason ba't hindi sila umuwi dito. Uuwi lang sila dito, dito yung mga pinsan. Kasi, ang awkward naman din. Kaya ganun. Kaya ngayon, lonely ako dito. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Kasama ko yung mga lolo ko, pinsan ko, si Samara, tita ko, yung isa ko, pantita, pati yung tita ko. So, kami lang dito. Ako lang talaga yung teenager, mag-isa dito. Pero tuwing weekends naman, pumunta ako doon sa kala papa ko, mga Saturday to Monday. Doon ako kala papa pag tuwing weekend. Kaya medyo okay naman yun. Medyo okay naman close. Kaso lang na nag-iba, parang nag-shifting, parang
naging opposite yung procedures eh. Kasi dati, kami mga kapatid dito kami nakatira lahat. Tuwing weekend, nandun kami pumunta kay Papa. Tapos pag weekdays, nandito kami. So, ngayon, nag-iba yun. After mawala yung lola ko. Ngayon, nandun sila lahat nakatira. Silang tatlo. Ako lang mag-isa dito na iwan. Pag tuwing Sabado at saka to Monday, nandun ako kay Papa. Tapos Monday ng umaga, uwi na agad ako dito. Kasi may pasok ng tita ko ng hapon. Kasi, so yun naging, so yun yung nangyari kasi, nagawa na kasi ng agreement. At yung sinabi ko na to last vlog ko na nagawa na ng agreement yung lolo ko pati yung papa ko na doon na lang sila tumira dahil wala na mag-aalaga sa kanila. Ngayon, wala na mag-aalaga sa akin. Pero kaya ko naman agayin ko sarili ko. So, kasi yung lola ko lang talaga nag-aalaga sa amin. Pag yung tita ko is nasa trabaho, si lola ko talaga naka-hands on sa amin. Pati yung sa pinsan ko. Ngayon, nung nawala na siya, kami na lang talaga nagagawa lahat ng paraan. Medyo struggle lang kahit papaano, kahit anong mangyari, di ba? Sa totoo lang, ayaw ko naman iasa lahat sa lola ko yung mga gawain. Minsan na ako din, gumagawa din ako. So, ayun lang, naging fair lang talaga. Pero kasi, right now, I think may reason lang talaga kung bakit yung pagkakuha sa kanya is siguro reasonable na rin. Kasi kailangan siguro tumayo na rin kami sa sarili namin pa. Kasi medyo matanda na rin kami. So yun, nag-iba lang talaga yung process namin after mawala siya. So yung dito na nakatira mga tita ko, pati yung tito ko. Tapos may naumupa na doon sa bahay nila. So magkakasama na kami dito. Actually, yung lahat ng mga gamit dito is nalipat. Lahat ng mga gamit nila doon is nalipat dito. Yung mga gamit namin dyan is natanggal na kasi hindi na namin siya ginagamit. So yan, nakikita niyo, di ba, parang iba na yung kwarto ko. Kasi dati, doon ako sa kwarto ng tita ko. Ngayon, nandito na ako sa kwarto ng mga kuya ko kung saan sila nakatutulog dati. Ngayon ako lang mag-isa dito. And bago na yung kwarto ko yan. Tapos yung kwarto doon na pinablogan ko dati, doon yung kwarto ko. Ngayon kwarto na nila yun. Yun na yung kwarto ng tito at saka ng tita ko. So doon na yun sila nag-online class and other stuff. And also yung mga gamit din na galing sa kanila sa lipat na dito. And also yung mga basura, tapos yung mga damit na hindi na namin ginagamit, tinanggal na namin dito sa loob ng bahay. Tapos ipapahakot na rin din namin yung sa naghahakot ng mga gamit. So yun lang talaga. Tapos yung mga pinsan ko sa Maynila, yung umuwi dito, lalo na nila na tumira na nila sila dito sa Cavite. Tapos dun sila titira sasamahan nila yung isa pa nilang pinsan. I think second cousin nila yun eh. Kasi kami first cousin. So second cousin nila doon, nasasamahan nila para tulungan sila sa life. Kasi marami din pinagdadaanan yung second cousin nila eh. Kung marami kami pinagdadaanan, kung masakit yung amin, mas masakit yung sa kanila kasi talagang ubos na talaga yung family nila. And naramdaman ko rin na mawala ng ina, pero kasi may tatay pa naman kami, meron pa naman kami ng taga-support. Pag naisa ako sa kanya, kinikiti ko siya ganun. So, yan lang naman. Never ako nang balo ng bata. Never. I think, kung papalo lang, I think, true biro lang yung ganun. True biro lang namin. Pero yung mga tita ko, pati yung siguro, namamalo talaga sila. Kasi yun talaga yung marunong sila mag-handle eh. Na yung pagmalo ng bata. Kasi ako ka talaga minsan. So, kaya lang talaga yung pinagkaiba ng Team JJ, pati yung mga yung mga magulang ng mga bata. So, ayun lang. So, ngayon, napakalaki ng problema ko ngayon kasi ating ako talaga yung pinaka-reason ng bakit nag-face lang sa akin. Or kaya yung mga ibang tao na kasama ko dito. So, yung mga nagbabantay sa kanya. Yun lang. Pero, advice sa amin ng tita ko is mag-ingat lang daw. Tsaka, pagka kunwari hindi nasunod yung gusto niya, tapos nagbibiyag, wag daw buhatin. Or di kaya nagwawala, wag daw buhatin. So, yun na lang gagawin ko. Or decide ko na rin na hindi ko na siya carga forever kasi I think nakakapanghamak din eh. Sobrang payat ko eh. So I think yun din yung rason kasi siguro pampatusok yung katawan ko sa kanya. Napaka-ewan na rin. Pero yun, I think ako din talaga sa kasi nga napakaharot ko rin magbantay minsan. Natutumba-tumba ko sa sangsak. I feel guilty rin to be as pinsan, I feel guilty rin siguro kasi I think yun nga ako rin may kasalanan bakit nagkatila yung batang yun. Pero ngayon, si Samsung nasa hospital. Ayun na, ipapacheck up daw siya. Titingnan daw kung nandun nangyari sa mga katawan niya. Kasi talagang nagkapiloy siya. So, ano yun? Opo. Ang ganda. Mali ata yun. So, may pinakita sa akin yung tita ko ng phone. Maganda siya. Pero
Iba pa rin sa pagbibiling ko sa birthday ko sa Friday, sa Sabado. Bibili ako ng phone na talagang talaga para sa akin talaga kasi talagang yung setup ako ngayon parang hirap na hirap na ako dito so ano naman yun ang pangyayari so ayun na kahit behind this camera hindi ako parang hindi ako nag-vlog parang kinakabahan lang talaga ako napapayak lang talaga ako kasi parang feeling ko ako talaga may kasalanan nangyayari pero sana sana mangyari masama sana wala mangyari masama sa pinsan ko so sana hindi mapahamak yung life I think yun din sana maging okay din so ayun lang so kinakabahan talaga kaya ako nag-vlog ngayon kasi parang kinakabahan talaga ako guys pero yun at least nailabas ko yung damdamin ko kanya kasi parang kinakabahan talaga ako kanina kaya sabi ko oh my god I need to vlog like seriously I need to vlog gusto ko na talaga masabi lahat yung mga pinagdaan ko ngayon ngayon medyo kinakabahan ako habang waiting ako kay Samsung medyo kinakabahan talaga ako ngayon guys so expect ko nga naiiyak ako ngayon sa vlog ko kinakabahan talaga ako so parang feeling ko nga bilis na nung pero next time mag-iingat na tayo ko mag-ingat na lang pag nagbubuhat ng bata or yun lang so sana maging lesson nito sa mga nababatay ng bata na kapag nagwawala sila or di kayo nagliliyag or kung grabe talaga sila magwala please huwag niyong bubuhatin kasi minsan magiging cause din ng pagkapilay o di kaya yung pagkasakit ng katawan nila so pagkalagnat na rin isa na rin yun na magiging causes din kaya yun sana mag-ingat lang talaga and for now I think after that di ko nabubuhatin si Samsam I think na lang kung gusto niya mag-outside lalakayin ko na lang siya papunta sa labas pero hindi ko na siya bubuhatin I think kinakabalan talaga ko guys to be sure na rin na for safe so ayun lang pero kasi kinakabalan ko baka makarga ko na naman ulit kasi ating sinabi ko naman dito nakaraan na hindi ko na siya kakagahin pero kinakarga ko pa rin siya kasi namimilit talaga siya gusto niya magpakarga sabi naman tita ko, pag nagpapakarga yung baby yun, ibig sabihin, panlambing na daw yun. Pero yung lambing, pupunta outside. So, pero right now, pipilitin ko, kahit hindi mangyari, pipilitin ko pa rin na hindi ko kakagayin sa Samsung. Pag gusto niya mag-outside, lalakarin ko na siya sa labas. O di kaya, mag-abot na lang na sa kanya kung meron ipapaabot. So, ganoon na lang. Wala munang karga for today. Para for the safety na rin ng katawan ni Samsung. And also, yung pagkapilay na ngayon is very reasonable and think kailangan kaming gawin din tayo another changes sa pag-process ng pagkarga sa kanya also yung pag-alaga sa kanya so ayun lang talaga so sana mag-iingat lang sabi ko madaling mga kahapon ng kagabi sabi para maingat sabi ko parang nalala ko nung nagka-COVID kami sinabi ng tita ko na nung una sabi parang mainit si Samsam ganyan or malamig na yung katawan ko so kinapa ko si Samsam hindi naman siya mainit at sinabi ko naman dito nung nagka-COVID kami tapos nung napansin ko na talaga si Samsam bandang alas 6 noon kaya yun lang pero nung kahapon nung kagabi sabi parang medyo mainit na si Samsam sabi, nung una hindi naman masyado naka 36.6 ata tapos after a few hours daw nilagnat na daw talaga si Samsam kaya yun lang parang pag sinabi talagang tita ko na parang may init si Samsam talagang sign na yun na lalag natin si Samsam kasi doon pa lang kaninang gabi talaga parang kinakabahan ako sabi ko oh my god lagnat nga si Samsam kasi nung nagka-COVID kami yun na yung sign na lalag natin din siya so yun na very upsetting yung nangyari today pero sana nagtitake this na rin as a lesson sa mga nagbabantay and also sa amin din na sana mag-ingat na sa pagbantay ng bata and mag-ingat lang kasi yung mga katawan ng mga baby hindi gagaya sa atin na kahit anong tama na sa atin okay ba sa atin yung mga baby kasi maliit na hindi talaga kaya yan kahit yung patabig lang sila ng ganun talagang malaking damage na yun sa kanila kaya magkaiba lang talaga napakalaking difference sa malaki
Kaya mag-ingat para sa safety ng mga babies, also sa life nila, and also sa mga katawan nila, sa pangangatawan nila, and also sa kalusugan nila. Kasi yun talaga, pag hindi talaga nag-ingat, talagang malaking maging epekto yun sa bata. So, sana mag-iingat lang din, pati sa mga nagbabantay dyan. So, yun lang. So, pati, I just want to talk about today sa school. Medyo maraming fails. Um, yung, yung iba dun, kasalanan ko yung iba dun, may technical difficulties talaga yung form ng Google Drive. So, gano'n lang talaga. Google Form pala, sorry. Pero napansin ko talaga ngayon na I lost focus talaga nung nag-grade 10 ako. I lost focus talaga. Kasi hindi ko talaga magawa lahat yung magawain ko. Tapos parang hindi ko masyadong maintindihan lahat yung mga instruction na pinapagawa sa amin. Kaya pinapano ko sa iba, kahit simple na instruction. Hindi ko pa rin talaga mag-gets. Kahit napakasimple lang talaga na instruction, like gumawa lang infographic information, hindi ko pa rin talaga mag sa anong nangyari. Kaya napapatanong pa rin ako sa ibang tao, kahit na minsan nahihiya na din talaga ako na magtanong sa ibang tao, kahit napakasimple lang ng instruction, hindi ko pa mag-gets. Kaya parang ayun lang talaga. Pati hindi sa mga summative na mas nasasagot ako ngayon sa school, medyo bumababa pa rin talaga score ko dahil nga nagmamadali, or di kaya gusto maging advance yung pagpasa ng summative test, or di kaya di ako nakapag-review. O yan, yun ang pinaka-rason. Pati yung hindi ako nakapag-take down notes sa mga lessons. Kaya yun din, kaya. And also hindi rin ako sumusunod sa instruction. Kaya yun din ang reason bakit bumababa rin ako sa summary test ko eh. Kaya sana next time maging okay na rin. And kinalify ko na rin doon sa English teacher ko. Kasi naka 8/20 lang ako dahil minalipay. Kahit tama na yung sagot ko, minalipay rin. So kinalify ko na yan sa teacher ko. Ngayon, sana maging okay. Sana ayusin niya. Hindi, sana maayos namin yung problema. So sorry, napaka-wild ko magkwento ngayon sa vlog ko na to. Gusto ko nga lang sana maging calm lang and sabihin natin yung pinagdaanan. Kasi parang hindi ako seryoso sa mga kwento ko pag gano'n ako ka-wild magkwento. Parang hindi ako seryoso. Like, parang wala lang sa akin yung nangyari. Pero, right now, napakalaking epekto sa akin. Kasi, talagang hanggang ngayon, kinakabahan pa rin talaga ako kay Samara. Sana walang mangyari masama. And, I just want to talk about this na, inisip ko ilang araw lang na, what if kaya magawa ko ng documentary about sa life namin. And also, kaya gumawa rin ako ng libro about sa lola ko pati sa mother ko. Sa mga pinagdaanan ko siguro. Kasi sobrang dami talaga namin pinagdadaanan talaga this past 2 years. And gusto ko lang sana na masulat lahat nun ng mga pangyayari o sa mga kwento sa mga tao sa mga pinagdaanan ko. Pero kasi right now, iniisip ko na bakit magkukwento ako ng ganun? May mas foul pa na pinagdadaanan ng ibang tao kaysa sa amin. At meron pang mas masakit pa na pinagdadaanan kaysa sa amin. So, yun din yung isip ko kung inisip ko rin kung tutuloy ko paggawa ng libro, hindi na. Pero kasi gusto ko rin, may times gusto ko magawa rin talaga ng libro. Kasi palagi na rin nasa na dapat gumawa rin ako ng mga story about our life, Pero kasi gusto ko may mas foul pa sa amin So parang, nagdalawang isip din ako. Kasi paggawa ng documentary, I think, gagawa na lang ako dito sa YouTube channel ko ng vlog lang ng documentary. Isipin documentary lang. So, ayun. Pero kasi, kung maggagawa ka ng documentary, ang dami ko sasabihin sa mga nangyari sa amin. Pero, I think sa libro na lang, if ever. Sa libro na lang, para hindi mag-aso sa space. Pero mag-aso sa papel yun po. Pero, pero mas may kwento pa na maayos siguro pag sa libro. Pero kasi feeling ko di pa makagawa ng libro kasi may mas foul pa sa amin na pinagdadaanan ng ibang tao. Mas masakit pa na. Kaya yun lang. Kaya nagdadalawang isip lang ako kung gagawa ba ako ng documentary or ng book or hindi na lang kasi mas foul pa nga sa amin. So, ayun lang. So, siguro ito na rin yung pinaka-free decision na mag-vlog ako.
Kasi ito na talaga yung ito na lang talaga yung only way na masasabi ko lahat yung mga pinagdaanan namin. Ayun lang, also, I just want to clarify something na na yun nga, yung sa ginawa kong tribute na vlog ko, yung last vlog ko na about sa pagkamatay ng lola ko, eto, actually, natataka lang bakit ginawa ko yun, pero kasi, hindi ko alam kasi kung bakit in-include ko pa yung isa kong lola sa father side, kasi 2 years ago pa naman, 2 years ago na yun eh. And also, yung lola ko kasi na isa sa father side ko, I think, given na yun, kasi I think time na rin talaga ng lola ko. Hindi time na rin yung sa mother side ko, pero kasi, parang gift na rin from God yung kunin ka na rin. Kasi, nung araw na buhay pa lola kong isa, is napakalungkot lang talaga yung life ko. Kahit, ano, ayun nga, so nga, kasi siya na lang talaga mag-isa nung nabubuhay pa siya eh. Wala na siya kasama sa bahay, kundi yung kuya ko na lang. And, ayun nga lang, kaya, malungkot lang talaga yung life ng lola ko nun. Kaya siguro, it's time na rin ako yun siya ni Lord kasi nilukot na talaga niya sa buhay niya. So yun nga. So sabi ko nga, ba't i-include ko pa yung sa kong lola, eh, talagang, yun eh, given na talaga yun eh. Saka, accept naman din na namin kasi nga, lungkot na rin na ng life niya. And, 2 years ago na yun. And, kailangan siguro i-move away ko na rin siya. So, I just want to say sorry to everyone. Dapat siguro di ko na lang siguro in-include yung isa kong lola kasi given na yun eh. Pero i-include ko pa rin yung mama ko kasi pati yung lola ko kasi sila talaga yung pagkasunod na year na nawala sa mundo, 2020, and marami sila at yung mga 7 person na ata yung nawala sa amin. Yung 4 na yon is given na kasi doon sa father side ko yun, pero malaking epekto yun sa papa ko kasi 4 sila, siya na lang isa ngayon sa buhay niya and huwag kakasama na ng mga kapatid. Pero kung dito, i-ano natin dito i-emphasize natin dito sa mother side ko, hindi 2 lang sila. Yung lola ko pati yung mama ko. So, ngayon, i-stop ko na. Pero ngayon, hindi ko na-include yung isang lola kasi given na yun. Basta yun, include ko na lang yung 2 person. Kasi sila talaga yung pinakamalaking kawalan sa family ko. Malaking epekto yung pagkawalan nila. Kaya, ayun lang talaga. Basta yun ang muna itong 2 persons natin ipag-usapan. Yung natin ngayon, i-focus. Basta yun lang. Sana makamove on din kami sa mga nangyari kasi right now, hindi talaga ako makamove on. Niisip ko pa rin talaga lahat yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari this past 2 years sa amin. Pero, ayun lang. So, right now, pero pinag-isip ko rin kung hindi ko na isasama yung lolo kasi parang nagiging unfair din ako na hindi ko na rin isama yung lola ko kasi hindi ko rin siya nagawa ng tribute video. Pero kasi naisip ko na wag na natin isama kasi nga given na rin yun. Pero kasi kailangan pa rin isama siguro dahil malaki din pagkawalan niya. Saka na-depress din talaga ako nung namatay yung lola kong isa. Kasi naging best friend ko rin talaga yun. Lagi ko rin yun kasama kasi yung ibang kapatid ko, hindi naman sila nasama sa kanya, hindi ako lang talaga. Kaya yung panganay ko, yung panganay namin na kapatid. May times inisip ko na wag ko na lang isama kasi given na rin kasi pagkawalan. So ngayon, pinag-isipan ko pa rin anong gagawin ko. And also, pinaka-strategy ko ngayon is magpalit ng mga thumbnails. Pati na sa Christmas Eve, pati rin doon sa inatod ko nung nakaraan, yung paano ko nakita nung pinsan ko na yun. Tapos nakita na nandun yung picture. At diba magkaka-issue. Pati yung sa, yung iba kasi yung thumbnail kasi ng Christmas Eve last year, may ibang part to na 2017 pa picture, hindi ka 2018 pa. Magka-issue pa ako. Imbes na maging maganda pa yung pag-vlog ko, naging issue pa. Kaya dapat kailangan ma-edit ko na yan. Pero right now, pinaka main problem ko ngayon is kay Samsam kasi nasa hospital siya ngayon.
Pero sana walang mangyari. Pinagpo-pray ko din sa Panginoon na sana walang mangyari. Sana walang mangyari. Masama. And sana gumaling na si Samsung. Kasi yun na talaga daming problem ko ngayon. And ayun nga, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam after this eh. Pero kaya ako nag-vlog para malis yung kaba ko, yung pinagdadaanan ko. So yun lang, para bang sumbong, ganun parang. So yun lang, so yun lang mga pinagdadaanan ko ngayon. I think, nung isang araw ko pa pinag-isipan na gusto ko mag-vlog ulit. Kasi parang gusto ko masabi lahat yung mga pinagdadaanan ko. Basta yun lang. So, ngayong taon na to talaga, sobrang dami ko talaga pinagdadaanan. Yun nga, nasabi ko na yung nakaraan. Basta yun. So, inayos ko lang. So, sana maging okay lahat. Tapos nga ngayon medyo okay na kasi nakaka-move on na kami. Pero, nandun pa rin talaga yung sakit. As I said earlier. And sana malagpasan na rin namin ito lalo yung pinagdadaanan. Sana maging okay na rin. Ayoko na mag-wish. Ayoko na mag-expect. Kasi baka pa nag-expect na ako, baka pag nandun na ako sa situation na yun, baka magtampo lang ako. So, ayun lang. So, ayun lang guys. So, yun lang naman yung sabihin ko right now. And sana maliwanagan kayo sa mga naidadaan ako. And yun lang. So, ngayon at least nalabas ko na lahat yung mga damdamin ko. Para yun lang. So, ayun lang guys. Thank you sa pakikinig. Sorry kung napakawalang kwenta itong vlog na to. Pero sana sa darating pa ng vlog, maging okay na yung vlog. So, may very excited na rin. Medyo very content talaga yung vlogs. So, yun lang guys. So, thank you for watching. And I'll see you guys in my next vlog. Hopefully, sa next vlog ko is very exciting na and also very content na and you know. So, and also pala sa main channel ko, di pa ako nakakapag-upload ng video. So, hindi ko paano kung anong content ang gagawin ko. So, pag-iisipan ko. So, hingi ako ng tulong sa kapatid ko kasi siya talaga alam na lahat ng mga content. So, gagawin ko yun by the end of this year and earlier this year pag kung kakasama kami lahat. So, ayun lang guys. And I'll see you guys in the next vlog, okay? Thank you for watching. Also, listening for sa lahat ng mga damdamin ko. Sana malagpas ako na rin ko. So, ayun lang. Bye-bye. And, update ko lang sa inyo guys. Nandito na ngayon si Samson sa bahay. Almost 2 weeks na yung discharge niya. And medyo okay siya ngayon. Gumaling na siya. And napapasalamat din ako sa Diyos. Kasi syempre nakatakot na. Kasi nung unang beses akala ko hindi naman ako akala sa lang, parang kinabahan lang ako nun kasi syempre hindi pa rin tayo nakamove on sa pagkawalan lola ko and kasi expected din namin na uuwi siya and then, kasi in-admit kasi siya nung September 13. So ayun na, nung in-admit naman si Samsam parang kinabahan talaga ako nun, to be honest with you guys, and nag-post agad ako sa Facebook na I just really panic. And, kasi ginaman na talaga. Sabi nila, it will gonna be okay. Yan talaga. Yung mga bata madalas talaga nagkakasakit ng mga ganon, pneumonia, and also, all kind of stuff. Basta yun. So, ngayon, naging okay na lahat. Basically, ayun na. So, ikukontrol sa next vlog ko. And, yun. And then, sa second video naman, is papakita ko yung nag-decorate na kami ng Christmas decoration doon kila Papa. Nag-start na kami nung Sabado pa. So, ayun, nag-video din ako nung araw na yun. So, ipapakita ko din sa inyo. Kasama ko din yung kapatid ko nag-design. Pero, yung ibang nakalagay na gamit is ako na lang nag-design. Pero siya naglagay ng mga design doon sa Christmas tree. So, ito yung video na yan. So, alam nyo na. Pasko na. Yun. So, ngayon, mag-decorate na ako ng mga gamit para sa Christmas. Mga props para sa Christmas. Basta babagay namin yung pag-design. So, yung kapatid ko yung maglalagay ng mga design dyan sa Christmas tree. May kalat. Sorry guys. Tatanggalin yan. Tapos, basta mamaya, usap na lang kami ng gagawin. And then, yan. Mamaya pakita ko rin kung ano may result. Gusto ko sa video hanggang tayo vlog. Pwede din naman kasi pili ko full space. Basta yun. Kasi pwede rin naman. Sige, timeless na lang. Sige.
2021. So, I just want to add din, ito din yung video na actually November 1 pa to, nakaraan pa talaga as in, is dinalasaran na yung bahay namin, also yung kaluluwa ng lola ko, pati ng mama ko. Sakto pa yun sa 40 days na lola ko. Pero it's crazy, hindi kami nakapag-celebrate ng 40 days na maayos dahil yun nga, mismo nung araw din na yun, inadmit si Samsam sa ospital, kaya hindi talaga kami kompleto ngayon sa bahay. Nung araw na yun, I think mga 3 lang kami dito. Tapos dumating na yung mga kapatid ko, sinundo nila ako dun. Tapos yun na. Pero, ayun, pero right now, okay na lahat. Nagpapasalamat din ako sa Diyos nun. Basta yun na. So ngayon, ito pa rin kami. Ito pa rin yung situation namin. And we have to deal with that. Kahit na matagal na, 2 months na. Ganito. Pero mahirap, pero kailangan namin tanggapin, kailangan namin pagdaanin para yun nga, ma-strive kami through life. And ayun naman guys, ayun naman video na to. And maraming salamat sa panonood. Sa next vlog is may kukwento na ako about something kasi sobra talaga ako. Kukwento ko rin yung about sa birthday ko kasi merong real doon, merong hindi real, meron real lang talaga na special basta mayroon doon behind the truth of my birthday. So, ipakita ko rin yun sa next vlog. And also, yung mga kaganapan sa school, kaganapan sa buhay namin. So, ipakita ko rin yun. So, abang-abangan nyo lang. Ngayon, i-upload ko lang muna yung unreleased footage na hindi ko pa na-upload sa YouTube channel ko. Pero sa next vlog, ipakita ko rin sa So, abang-abang lang guys. So, I'll see you guys in my next vlog. Bye-bye. Hi, welcome to the vlog. Oy, sama-sama.